Okay, so ang topic natin ngayon is about diet na naman. Na dapat nutrition ng tawag, hindi diet. So ang itatakil ko ngayon is about, may board na naman ako sa likod ko. Noong last time, ang tinakil natin is intermittent fasting na sinasuggest ko sa tao na pwedeng gawin or pwedeng subukan. Na which is nag-work, pero tandaan nyo, lahat ng diet hindi pa matagalan. Hindi siya sustainable. So, i-explain ko naman ngayon, nandito naman ako ngayon sa calorie count. So, sinulat ko ngayon dito sa board ko, nutrition, hindi diet. So, lalagyan na naman ako ng diet ulit. Diet. Na dapat nutrition, hindi ginagamit ng diet. Die nga eh. Pag tinanggal natin ng T, die yan. Okay? So, nutrition dapat. Ngayon, pupunta tayo ng calorie count. Ano ba pagkakaintindi nyo ng calorie count? May calorie count tayo per day. Now, which is, nung inaral ko ang calorie count, dati naman, wala naman talagang calorie count. Kumakain ng mga lolo't lola natin na hindi binibilang ang calories in a day. Bakit? Nowadays ngayon, ang calorie count is nag-i-exist sa mga pagkain. Pag bibili ka sa mga grocery, pupunta ka sa mga shop, sa store, restaurant, may makikita ka mga nagka-calorie count na. Bakit nila binibilang ang calories? So, meaning sa packaging, may makikita ka na agad calorie count. Chocolate, meron. Eskimo tubig, meron na rin. So lahat na nakikita ng tao ngayon, may calorie count. Bakit may calorie count, coach? Sir Kev, ako dati napaisip ako dyan. Calorie count eh. Nung inaral ko human biomechanics about sa nutrition, wala naman talagang calorie count. Doon nga ako nagtataka, kaya nga inaral ko. Walang makasagot sa tanong ko eh. Nung inaral ko siya, napakalalim. Way back 70s, 60s, wala talagang calorie count. Doon kayo magtataka. Lumabas lang ang calorie count nung lahat pinarases lahat. Bibigyan ko kayo ng biggest example. When it comes to calorie count, bakit nag-umpisa ang calorie count? Ano ba mga nagpapalasa ng mga pagkain natin? Isa natin siya sugar. Sunod natin salt. Pansinin nyo lahat yan. Yan yung dalawang trigger point na nagpapaano ng appetite ng tao sa world market. Pansinin nyo sa buong mundo. Yan ang nagpapatrigger ng panlasa ng tao. Salt. Ba't mo nasabing salt, Sir Kev? Pagdating sa salt, may mga umami na tinatawag tayong betchin. Pagdating natin sa sugar, processed sugar, which is na-process na yung sugar instead ng mga sugar cane pa. So, paano yun? May tinatawag din tayong mga magic sugar. May artificial sugar din. So, marami naglalabasan. So, yung taste buds ng tao, nasasanay sa ganun. Which is, kinokontrol kayo ngayon ng calorie count. Ngayon, sa calorie count, per day ng isang tao, depende yan sa edad, depende yan sa height, sa body weight. So, nasa Pilipinas tayo. So, wala namang masyadong matatangkad, malalaking tao dito. So, average minimum Asian lang tayo. Suggested calorie count sa atin, ito pang general muna tayo. Gagawin ko lang general. So, wala akong sasabihin edad na 20, 25, 25 to 30. Gagawin ko na ng general. So, maglalaro lang ang calorie count natin per day, which is 1,800 to 2,500 calories. Intake yan per day. So imagine, ang calorie intake natin is 1,800 to 2,500 per day. So, eto yung intake natin. Paano pa nag-workout ka? May activity ka. So magbe-burn ka. So, pag nag-burn ka ng calories, mag-i-intake ka na naman. Nagigess nyo ba yung sinasabi ko? So parang binibilang mo na lang siya na binibilang. Well, in short, nawawala na yung freedom.
In short, nawawala yung freedom na kumakain ka ng normal, yung gusto mo lang, na hindi ka nagbibilang. Lahat kasi ngayon is counting, by count. Pansinin mo, mag-workout ka, pati repetition mo may count. Sets mo may count. Di ba nagtataka? Ako, inisip ko dati yan. Kailan lang lumabas ang workout? Dati wala naman exercise. Di ba kayo nagtataka? Ginawa lang nila ang exercise. Pero dati wala naman talaga yan. At naging specific pa. Parang ganun din yan. Ilalagay lang natin sa food, sa nutrition. Ngayon, nagkaroon ng calorie count. May per day pa. Hindi ako tataka, 1,800, 2,500 calories. Intake, may minimum pa tayo per day. Ngayon, pag kumain ng isang tao, nag-workout tayo, so mababawasan to. Kung kumain tayo ng 1,800 to 2,500 calories in a day, nag-burn ka ng 1,000, ilan natira? 1,500. Natural, ang katawan mo kung active ka, kakain ka na naman. So naluloko ka na, masyado ka na nag-focus sa calorie intake mo. So ano-ano ba ang sinasabi kong calorie intake? Example, donut. Punta muna tayo sa mga sikat na pagkain. Donut, ilang calories yan? Calories mo, 300. Daw, sabi nila. To 350 calories. Burger, 380 to 500 calories. Depende sa nakapasok. Kung may cheddar cheese ba yan, kung ano ba yan, bacon ba yan. Depende sa nakapasok sa burger. So, tumataas ang calories. Damo na mas marami siya nakapasok ng mga processed food. Karamihan ng pagkain ngayon, in short, processed food. Kaya tayo may calorie count. Bubuhitan ko na para ma-realize nyo ano ba ibig sabihin ng calorie count. Bakit nakukompute nila yan? Yung calories na yan. Na dati naman wala naman talagang computation. Nagigets nyo? Simpleng gulay, kumain ka, may sinigang ka, sabihin natin sinigang na baboy. Maglagay ka ng isang pirasong cut ng baboy dyan, sabaw, puro gulay na. May estimate po ba yung calorie count na yan? Siyempre, tatansyahin mo lang yan. Tansyahan lang yan. Ang galing mo naman pag ma-perfect mo yung bigat niyan, yung calorie count na yan. Diba? Gigets nyo? Oh. Way back tayo ng 50s, 40s. Wala silang ganyan, walang calorie count. Hindi nag-i-exist yan. Kasi hindi alam ng tao paano computein ang calories that time. Kasi hindi nga sila nagbibilang at may freedom silang kumain. Binabalanse lang nila ang bagay-bagay. Okay? So, doon tayo pumunta sa burger na tumataas ang calories habang marami kang nilalagay. Example, ang kadalasan ngayon, pag kumain ka ng burger, may kasamang soft drinks yan. Yung soft drinks na yan, sugar na naman. Doon nga sa sinabi ko sa inyo, yung dalawang pumapatay ng katawan ng tao, sugar at salt. So, sa soft drinks, ang tao, dumidepende na sa taste buds. Ayaw na ng tao ngayon ng natural taste ng pagkain. Gusto may artificial flavor na. Kasi sinanay nga tayo ng mundo sa ganyan. Artificial flavor. Sugar, salt, MSG. Ang daming ginawa nila. Puro preservatives. So, lahat may calorie count na ngayon. Now, which is dapat, wala dapat. So, pumapasok ang calorie count sa lahat ng pagkain. Pinaka-the best dito, yung mga soda drinks. Mga binibili natin pagkain sa mga 7-Eleven, sa grocery, may makikita kayo sa mga nutrition fact o kaya chocolate. Yan. May mga calorie yan. Calorie count. Kung ilang per serving. So, mapapansin nyo, lahat ng binibili nyo, Eskimo candy, meron yan. Calorie count yan. Tatawa nga ako eh. Baka pati nga tubig o buko juice, nilalagyan na rin nila ng calorie count eh. Na which is,
Nature naman yun, natural naman. Paano mo lalagyan ng calorie count yun? Meaning, instead yung buo, binuksan, ininom ng tao, natural, hindi mo makakount ang calorie nun. Dahil lang, pahingi. So pag binuksan mo ang buo, fresh yan, hinati mo sa gitna, ininom mo, kinain mo yung laman, tingin mo na-compute mo ba yung calories nun? Siyempre hindi. Yung mangga na nature, yung kalabaw na matamis, hinati mo, kinain mo. Na-estimate mo ba kung ilang calories yun? Siyempre hindi. Galing mo naman kung ma-perfect mo yung calories nun. Doon kayo magtataka. Bakit? Yung mga naka-packaging, yung mga binibenta kung saan-saan, 7-Eleven, grocery, na-estimate na yung calories. Perfect, nabilang na yung calories. Doon kayo magtaka. Bakit di na nabibilang? Kasi nga na-process na. Yun yung pinipinpoint ko dito sa calorie count. Ngayon, sa pagkain yan, pumunta na tayo sa pagkain. Sinabi ko na yung mga sample ng pagkain. Sinample ko yung dalawang pinagmumulan ng taste buds kung ano ang pumapatay sa tao ngayon. Sugar and salt. Na which is yan ang totoo. Ngayon, sa per day natin, 1,800, 2,500 is generalize ko to. Etong generalize na to, pwede itong bumaba ng 1,500 to 2,400. Depende nga sa height ng tao sa edad. Kung active ka ba, sedentary lifestyle ka ba, nagbabago yan. Generalize ko na lang yan. Kasi yan talaga, ang general calories per day intake para sa kalahatan lang. Asian to Philippines lang tayo. Magbabago yan pag napunta ka ng Europe, UK, US, Canadian, Kiwi, Australia. Malalaking tao yan. Ano i-expect mo? Russia. Malalaki yan. Malalaki tao yan. Magbabago calorie count yan. Gets nyo? Ay, sana magets nyo. Ngayon, pupunta naman tayo. Tapos na tayo sa, sinabi ko na sa inyo yung sugar, yung salt. Kumain tayo ng donut, kumain tayo ng burger, may soda, may chocolate. Bumabase tayo sa calorie count. Ngayon, explain ko naman sa inyo. Bakit hindi kaya natin tanggalin yung calorie count? Kasi ang tao ngayon nabubuhay calorie count. Kinakount yung pagkain. Lunch ko, kumain ako. Pumunta ako ng kay Rogers. Nabilang nila yung calories eh. Calories lang na ito. 480 calories. Oops, may kasamang soda, 100 calories daw to eh. Oops, may dessert, 150 calories to eh. Siyempre, ikaw, mapapaisip ka, psychological yan. Every meal, binibilang mo calories mo. Psychological effect yan. Ang nangyayari sa tao dyan, kakaroon ng computation. So, lahat binibilangan mo na. Kontakin mo, workout mo, nagbibilang ka na. Steps mo per day, nagbibilang ka rin. Pati calorie count mo, binibilangan mo na. Kulang na lang, bilangan mo na taning ng buhay mo. Pag ganyan ang ginagawa mo, wala ka ng freedom. Ang pinag-uusapan natin dito, calorie count. Pinapasok ko dito yung reality. Ano ba realidad? Na hindi nakikita ng tao. Kaya nga lumabas yung mga ganyan. Now, which is, eto na yung nangyayari ngayon. Ngayon, yung mga sumisikat na, mga nagsasabi na kailangan calorie count tayo, kailangan natin i-computein yung calorie ng prutas, orange, apple, banana, lunch natin, dessert natin, soda natin per day. So, yung sinasabi mga nagda-diet, kina-calorie count nila, magandang example yan. Diyan tayo pupunta. Kung bakit ko tinakil yung sugar tsaka salt. Tsaka yung mga label na may nutrition fact, na may calorie count sa loob o nasa label na tinatawag kong process. Mantakin mo na, estimate na agad nila yung calories. Nagets nyo ako? Pupunta tayo doon sa mga nagsasabing nagka-calorie count na when it comes to diet. So, coach,
Kuya Kev, Sir Kev, dapat daw para mag-lose weight daw tayo, dapat ang intake natin 1,800 calories to 1,500 calories. Pwede pa ba? Pwede kami mag-workout no? Nakapag-workout pa kami nun. Yun ang nga sinasabi ko. Nakapag-workout ka nga. Pagkatapos mo naman mag-workout, para ka lupay-pay. Nangihina ka na. So, hindi siya practical. Hindi siya maganda. Kasi ginugutom mo katawan mo. Di nyo ba napapansin pagkatapos nung parang nanginginig yung katawan, gusto niyang kumain. Pinipigilan niyo siyang kumain. Calorie count lang yan. Binawasan lang natin yung calories nyo. Pagkatapos yan, ay ilang months natin ito gagawin? 3 months, 5 months. Yun nga, dun nga ako nagtataka. Diyan sa diet na sinasabi nila. Diet. Tinanggal lang natin yung diet ka. Tigok ka dyan, pag dinire-diretso mo yan, 1,500 to 1,800 calories. Babaan mo calories mo ng ganyan. Araw-arawin mo na ganyan yan. Di ko lang alam kung di mag-suffer ang internal organ mo. Di ba kayong tataka, di ba nanghihina nga kayo? Pag pumapasok kayo ng 1,800, going down to 1,500, bago bababaan mo pa. Na hindi naman talaga dapat ganun. Pagkatapos niyan, sige nakuha natin. Coach, from 108 kg. After 3 months, bumaba ako ng 80 kg. Nag-lose ako ng 28 kg. Parang gusto ko pang bumaba. Natural, bababa ka. Bawasan mo ba naman yung calories mo? Magre-react ang katawan mo niyan, natural. Parang yung sinasabi ko sa inyo last time yan, yung IF. Talagang magre-react ang katawan mo. Nagre-react ang katawan pag may nagbabago. Baguhin mo ba naman yung sistema eh? Magbabago talaga lahat. Ano yung expect mo? Magre-react ang katawan. Ngayon, pagkatapos niyan, di alam ng tao, may tinatawag akong bounce back. Kahit anong ganda ng diet mo, subukan mo idiretso yan. Pagkatapos niyan, di ka ba nagtataka, bigla kang bumibitaw, ayaw na ng katawan mo. Ay, di ko na kaya. Ay, kasi Sunday, cheat day ako. Kala ko ba diet ka? Doon sa words ng diet na yun, bago sasabihin ng calorie count nyo, kina-calorie count nyo, bago sasabihin nyo, mayroon kayong 1 day cheat day. So, ibig sabihin, doon pa lang, sinisira nyo na yung calorie count nyo. So, hindi siya sustainable. Kahit magbilang tayo ng magbilang ng calories niya. Kahit nang over ka pa sa calories mo, sasablay at sasablay pa rin siya. Kasi nga, hindi nga kaya sustain yan. Ang sinasabi ko dito, reality. Mag-i-effect yan, pagkatapos niyan, magugulat kayo, nag-lose ka 20 kg. Dahil sa calorie count na ginawa mo. Sabihin na natin, sagad pa natin ng 30 kg yan, to 40 kg. Ang tingin mo, pag nagbawi ang katawan mo, hindi aangat yan. Natural, magbabawi katawan mo, gutumin mo ba naman eh? Nagigets nyo ba ako? Diet yan, no? Sinasabi ko diet. Tanggalin mo na lang to. Oops! Diet. Nagigets nyo ako? Kasama yan. Ginawa nila yan. Sila nag-process ng salita na yan. Inayos nila yan. Naka-organize yan. Ang galing ng gumawa na ito. Na nabablind spot ang tao sa calorie count. Now which is nawawala yung freedom ng tao. Kasi nasa psychological na rin sa calorie count. Parang intermittent fasting yan. Sabi 16 going down to 18. Very effective. Oo, lahat naman pwede. Kung wala kang ginagawa. Paano kung gumagalaw ka, umaga pa lang gumagalaw ka na. Siyempre hindi ka nakakaabot sa 16 to 18. Common sense yun. Nagugutom katawan mo. Subukan mo hindi pa kainin yung katawan mo. Ewan ko lang, di magwala utak mo. Ganun lang yun. Bawasan mo calorie count mo ng 1,500 to 1,800. Baba natin. Shoot natin ng 1,400 to 1,200. Every day. Di ko lang alam kung ano mangyari sa'yo. Baka sugod ka na sa hospital after 2 weeks. Babaan mo ba naman yan? Malalata ka. Calorie count ang sinasabi mo. Ibig sabihin, yung computation ng calorie count, meaning binabawasan mo rin pagkain mo. Kahit ang healthy pa ng pagkain mo, basta binawasan mo calorie count,
at bumabase kayo sa mga process, patay tayo dyan. Magiging ano yan, magiging mahirap yan. Marami na nagka-calorie count na napapansin mo, na gumagawa niyan, nag-fail talaga. Hanggang una lang yan, magre-react talaga ang katawan. Automatic yan, magre-react ang katawan. Ang nag-react ang katawan, mapapansin nyo, uy, effective. Natural, kasi nga nag-effect nga eh. Nag-react nga ang katawan mo eh. Tapos nun, hindi nyo napapansin, habang tumatagal, bumibitaw ka na. Dahan-dahan na yan nawawala, bumibitaw na ang katawan mo. Hindi ko kaya i-hold dyan, hindi ako sanay dyan. Kahit sabihin mong practice mo siya sanayin, hindi talaga nature ng katawan ng tao. Bibitaw ka dyan. Worst case scenario, sakit pa abutin mo. Ang pinakamabigat dyan, tanggalin mo tong T, baka dyan ka mauwi. Die. One issue die lang yan, baka maday ka pa. Ngayon, dahil sinabi ko sa inyo, yung calorie count, kasi na uuso sa Pilipinas ang calorie count. At lahat ng mga nakita ko ng calorie count is talagang bumalik din talaga, bounce back. Bumalik din, times 2 pa. Kung calorie count lang ang pinagbabasihan nyo ha, ang usapan dito calorie count. Nag-calorie count lang. Nagbawas lang kayo ng calories. Nag-bounce back siya. Di mo siya kaya sustain. Nutrition to, nutrition part. Kailangan balance yan sa kabilang part na sinasabi ko sa inyo nung una pa lang kahit sa IF. Dapat balance yan doon sa kabilang side. Sa activities mo. Sistema yan, systematic yan. Di tayo dapat bumase sa isang part. Kailangan dalawa yan. Ano ba ginagawa mo sa kabila? Ano ba activity mo? Kailangan balance yan. Ako, ang sinasabi ko dito, kaya ako nasasabi ito, mga IF, calorie count, yung next atake ko, pupunta naman ako sa iba. So, sinasabi ko na sa inyo ang totoo. May sistema yan. May sistema na dapat ayusin yan. Na bumabalanse dun sa activity mo. Daily. Hindi ko to sinasabi na, kailangan mag-workout ka. Kailangan ganito ginagawa mo. Kailangan mag-basketball ka. Kailangan lagi ka nasa gym. Kailangan lagi ka nagte-treadmill. Wala akong sinasabi gano'n. Ang sinasabi ko, system. Sistema. Hindi ako nakapasok, hindi ako nakafocus sa calorie count. Hindi ako nakapokus sa IF na ginagawa ko, na which is ginagawa ko. Pero nakapokus ako dito, inaayos ko itong nutrition at inaayos ko yung sistema ng activity ko daily. Kaya ako nakakapag-sustain. So, ang pinupush ko dito is, ano ba sustainable? Saan ba tumatagal? Ano ba ang kayang i-hold ng tao? For the longer time. Hindi pang the meantime. Hindi pang 3 months. Hindi pang 4 months. Hindi pang 5 months. Hindi pang 6 months. Nagawa natin to, nakuha natin to ng 3 months. Lumita ko. 30 kg na wala. Calorie count lang yan. Oops. Tapos nung cheat day ka, ano mapapansin mo? Unti-unti ka na naman lumalobo. Uy, bakit ako bumalik sa ganun? Yun yung sinasabi kong bounce back. Magbo-bounce back yan. Hindi kaya i-hold ng katawan yan. Yun yung sinasabi ko dun sa calorie count. Na pag hindi mo na i-match up sa sistema ng activity mo, o tinatawag ko na daily activity, fail ka. Nangyari na yan. Maraming ganyan. Calorie count, consistency ka pa, magpipail ka pa rin. Kasi hindi nga tugma sa biomechanics ng katawan yan. Hindi nature ng katawan natin yan. Maniwala kayo sa akin. Magpipail lang tayo dyan. Hanggang una lang yan. Marami sa inyong gumawa ng ganyan, nag-fail. Aminin nyo lang sa sarili nyo. Kailangan nyo lang tanggapin yan. Bago maghahanap na naman kayo ng ibang diet, itatry nyo. Diet ka eh. Ayun, tayo. Tinanggal lang natin yung T. Dahil lang yan. Walang mangyayari dyan. Ito ayusin nyo. Nutrition, focus kayo dito. Tama nyo lahat. Binigyan ko kayo ng clue. Sinabi ko sa inyo, una, ano ba ang kalaban ng tao?
sa generation niyo yun. Sugar, salt, dalawa. Pag na-control niyo yan at nalaman niyo kung ano ang mga product na may sugar at salt, baka sakaling maintindihan yung sinasabi kong nutrition. Ngayon, kung hindi niyo siya maintindihan, baka pwede kayong kumonsulta sa akin. Baka yung sistema na sinasabi ko, ima-match up ko para sa daily lifestyle nyo. Oh, ano mo yan? Diet ba yan? Oh, hindi to diet. Nature to. Biomechanics to. Ito yung sinasabi kong systematic. Pag naayos mo yung sistema, ayos lahat yan. Wala kang magiging problema in the long run. Parang sistema. Lalabas muna ako dito para maintindihan nyo lang. Parang ganito lang yan. Yung sistema na sinasabi ko is parang kahit sino paupuin nyo na presidente sa Pilipinas, hindi ilalago ang bansa. Hindi magbabago. Walang pagbabago kahit anong gawin nyo. Ayusin nyo sistema. Kahit sino paupuin nyo, lalago ang bansa natin. Maniwala kayo sa akin. Sistema ang problema. Hindi namumuno. Parang ganito rin yan. Sa tao, ganyan din. On link yan eh. Link. Link yan. So, hindi ka pwedeng bumase sa isang sangay ng branch. Ito, nutrition branch. Nutrition, sanga lang siya ng human biomechanics. So, sanga lang to. So, nanganak ng nutrition ng calorie. So, ibig sabihin ito dahon lang. So, huwag kang babase sa dahon. Bumase ka dito. Dun sa sanga. Okay? Sana nagigets yung sinasabi ko. Malalim to kasi hindi ko pwede isubo sa tao lahat ng nalalaman ko about dito kasi yung iba, hindi naman din ako maintindihan. Kahit anong explain ko, hindi nyo magigets basta-basta. So, tinatry ko unti-unti. So, nag-umpisa ako last ko is intermittent fasting na which is yung ginagawa ko na binigyan ko kayo ng idea about sa proper, yung proper. Eto naman, minumulat ko ang tao sa calorie count. Ano ba ang proper calorie count? At ano ba, bakit pa nagkaroon ng calorie count? Ano ba dapat ginagawa natin? Ito na sinasabi ko dyan. Ito na yung basic ko. Baseline. Huwag mong baguhin yan. Subukan mo i-drop yan, magbabago lahat. Subukan mo lumagpas doon, magbabago pa rin lahat. So maraming magbabago pag sumobra ka sa dalawang ito. Too much dig, too much high, hindi maganda. So, dun sa calorie count na mga nagsasabi na kailangan daw is i-count natin yung calories natin in everyday lifestyle, daily. Oo, totoo yun. Ang sinasabi ko lang din dito is para computin mo yung pagkain mo daily para lumit ka in a long term or short term. Short term lang iniisip nyo. Hindi siya pamatagalan. Gets nyo ako? Kasi hindi siya systematic. Sabi ko nga sa inyo, itong calorie count is dahon lang. Ito na ang sanga. So, bakit kayo magpo-focus sa dahon? Eh kung dahon, malalaglag din naman. So, bakit hindi kayo mag-focus sa sanga? Dito tayo mag-focus sa nutrition. Didiretso na natin, ayusin ito. Gets nyo? Kahit anong ganda ng calorie count nyo, magmimiss at magmimiss kayo. Masasayang na yung effort nyo dito kasi parang may balik siya. May bounce back ang mangyayari. So, yung may mga tanong about doon sa sinasabi ko na nagiging problema is sugar at salt. Hindi ko muna siya sasabihin dito sa talk ko ngayon. Kailangan ko lang may mag-comment dito sa segment ko na to na at least minimum at least 20 comments na gustong marinig kung bakit ko nasabi yung problema when it comes to calorie count is yung sugar at salt.
may mag-comment ng sa toko na to o dito sa segment ko na to na 20 to push na gumawa ko ng segment ko para sa sugar tsaka sa salt, maglalabas ako. Then, kung dito nyo to napanood sa YouTube ko, pwede nyo rin naman ako i-follow sa Facebook ko, same name. Then, pwede nyo rin ako i-follow sa Instagram ko kung gusto nyo. Then, pwede nyo rin kung nagugustuhan nyo yung mga toko at may nakukuha kayo knowledge, pwede nyo rin i-like and share yung mga video ko para makatulong tayo sa lahat. Yan. So, sa susunod ko na sasabihin sa inyo kung ano ba yung hidden ng sugar at salt. Pag may nag-comment sa segment ko na 20 na comment na gusto ko malaman kung ano ba, bakit napaka-importante ng sugar at salt dito sa country ko. Yan. So, sana nakatulong ko sa inyo. Doon muna tayo.